Welcome to Minang's Kitchen! At nandito na naman si Minang para magluto para sa inyo. Bigyan natin ng konting twist itong ating boneless bangus at gawin natin itong cheesy bangus. Kaya samahan nyo na ako sa aking kusina at mag-umpisa na tayo sa ating pagluluto. Ang una kong ginagawa sa ating bangus ay nilalagyan ko to ng kalamansi para pantanggal na rin ito ng lansa. Ito nga pala bangus natin ay pinaboneless ko na. At sa luto na ito, mas gusto ko siya ng walang kaliskis kaya pinatanggal ko na rin. Ipahid nyo lang yung kalamansi doon sa buong bangus. At pagkatapos ay lalagyan natin ng pampalasa, asin at ng pamintang durog. Pagkatapos ay i-rub natin yung mga pampalasang inilagay natin doon sa ating isda. Then, iset aside muna at gagawa tayo ng ating sauce/basting. Sa ating saucepan, ilagay ang oyster sauce, soy sauce, Worcestershire sauce, dark soy sauce, brown sugar, at konting tubig. At pagkatapos ay buksan yung ating kalan sa medium flame. Isimmer natin yan hanggang sa ma-reduce at lumapot na yung ating sauce. Itong ating recipe ay gagawin natin sa kawali, pero pwede nyo itong i-bake o kaya iihaw o i-grill. So yung gagawin natin, maglalagay tayo ng 3 hanggang 4 na patong ng dahon ng saging dun sa kawali. Pagkatapos ay ilagay natin yung ating bangus dun sa ibabaw ng dahon ng saging. Tapos ay papahira natin yung ating bangus ng ginawa nating sauce. Ipahid nyo lang yung ating sauce basta makover lahat ng laman ng ating bangus. At pagkatapos nyan, lalagyan natin sa ibabaw ng hiniwa nating maliliit na kamatis, sibuyas, at toasted garlic para lalong sumarap at magbigay ng ibang flavor. Pagkatapos nyan, takpan na natin yung ating kawali. Tapos buksan natin yung ating kalan sa medium-low flame. Lutuin natin to ng mga 10 to 15 minutes, pero depende pa rin yan dun sa laki na bangus na lulutuin ninyo. Pagkaraan ng mga ilang minuto, luto na yung ating bangus. Pwede na nating ilagay yung ating keso o yung ating cheese. Sa huli ko talaga inilalagay ito dahil madali lang naman itong matunaw. Ang ginamit ko dito ay yung quick melt cheese. Pero pwede kayong gumamit ng ibang keso. Takpan nyo ulit at lutuin nyo to ng mga 2 to 3 minutes o kaya hanggang sa makita nyo natunaw na yung keso. Ayan, luto na ang ating cheesy bangus. Ihain na agad natin to. Ito na ang aking version ng cheesy bangus. Lagyan pa natin sa ibabaw ng toasted garlic at ng dahon ng sibuyas. At perfect ka-partner nito dun sa ginawa nating sauce. Mga kaminang, don't forget to subscribe and click the notification bell. Okay, kain na!